Mukhang ayaw pang umuwi nitong si Jordan Adams at yan ang dahilan kung ba't tinulungan niya ang San Miguel Beer na manalo kagabi. Yun nga lang, kamuntik na silang madali dahil hindi maganda yung nangyari. Dumamang ang San Miguel sana ng 3, pero final ni Chris Ross, itong si Felix Limeti, nang nag-a-attempt ng isang 4-point shot. Na-shoot ni Limeti lahat ng 4 na free throws, pero naka-score ng isang buzzer beater na jump shot si Junmar Fajardo. At yan ang dahilan kung ba't nanalo ang San Miguel Beer. 3-2 na ang record ng SMB pero nakita natin na hirap silang manalo. Sabi nga ni Junmar, chamba yung panalo sa Rain or Shine. At yung dalawa nilang panalo kontra dito sa NLEX kontra dito sa Phoenix at sa Blackwater. Mga teams na sobrang hina ng import. Actually, pinalitan na nga pareho yung import ng nasabing koponan. Kaya sa ngayon, marami pa ring improvement na kinakailangan at nakapansin nga ng karamihan, parang dito na naman lumalabas yung kahinaan ni Coach George Gallant pagdating sa rotation. Mukhang ang nagpapanalo na lang talaga ay yung talent ng mga players at hindi na yung coach. Dahil yung coach mismo parang hindi na alam ang gagawin para maipanalo ang kanyang koponan. At yan daw ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na baka kailangan na magkaroon ng trade. Napansin nyo ba na dito sa huling game ng San Miguel Beer ay hindi na naman ginamit itong si Rodney Brondial at si Vic Manuel. Dito natin makikita ulit yung palagi na sinasabi ng mga fans ng SMB na meron na talagang problema ang San Miguel dyan sa slot na yan at nakapagtataka ba't hindi nila pinupuluan. Then obviously dyan nagkakaroon ng mismatch ang San Miguel at tandaan natin kaya isa sa dahilan kung ba't sila nanalo kontra dito sa Rain or Shine ni Rasto Painters ay dahil itong si Kaylan Tiongson ay merong sakit. Kaya sa tingin ko, kinakailangan malamang si Vic Manuel, ma-trade na yan. Isang PBA team nga ba ang for sale ngayon? Ayon dito sa lumabas na artikulo dito sa billionario.com, ang Akira daw, of course ang Akira ay sinusuportahan niya nitong Adamson Baby Falcons at yung Akira Chargers na female volleyball team dito sa Pilipinas, ay interesado raw na bumili ng isang team dito sa PBA. At ayon dito sa report na lumabas, meron daw team dito sa PBA na bibili nitong Akira. Hindi pinangalanan ng bilyonaryo kung anong team ito, pero mukhang isa raw itong farm team. Ayon doon sa report, mayroon daw 2 farm teams na posibleng for sale. At ayon pa dito sa mga nadagdag na balita dito sa social media, ang farm team na ito raw ay sa SMC. So iyan ay either Northport o Terra Firma. Itong alam natin na maraming matutungong fans kung sakali nga na ibenta yung Terra Firma o kaya Northport. Ang tanong ay alin kaya dyan ang mabebenta muna kaagad-agad. Sa tingin ng karamihan, most likely ang maibenta kaagad ay itong Terra Firma dahil parang sila talaga yung hirap mag-budget. Marami ding nakapansin na itong si Antonio Hester kahit ang masama performance, hindi na pinapalitan ng Terra Firma dahil wala na silang pampalit ng budget. Kaya mukhang malakas ang balita na yung PBA team na for sale baka Terra Firma. Posible rin na baka Northport Batang Pier yan. Kaya pinamimigay na nila itong mga top players nila. Kaya abangan natin. At kung ang Akira nga ang bibili, hopefully maging competitive yung team na ipadadala nila dito sa PBA para naman mabawasan na ang mga farm team na nandito sa ngayon. Sa panig ng Barangay Ginebra, mukhang sabihin na natin na under observation itong si Isaac Go. Nakita natin na sa panalo ng Ginebra kontra Index, ang ganda ng atake ng Ginebra. 13 points lang si Justin Brownlee, pero okay na okay yan para kay Coach Tim Cone. Dahil nakita naman natin si Stephen Holt, 26 points. Ang ganda rin ang kontribusyon ni RJ Avarientos, itong si Scotty Thompson, si Japet Aguilar, si Maverick Hanmisi. Ibig sabihin, yung mga talagang inaasahan, nag-contribute ng balabalanse. At nakita naman natin na kapag balanse atake ng Ginebra, napakahirap nilang talunin. Yung si Isaac Go lang ang medyo missing link pa rin doon dahil 3 points pa lang ang na-shoot niya. May mga nagsasabi na third game pa lang yan, dapat bigyan pa siya ng time mag-adjust. Pero si Stephen Holt at si RJ Barrientos,
Pangatlong game rin naman nila to dito sa Hinebre. Nakapag-adjust na kagad. Obviously, yung mga rookie katulad ni Felix Lemeti, third game pa lang, pang ilang games pa lang niya sa ROS, nagpakitang gilas na. Rookie pa yon. So, ibig sabihin, dapat nagpapakitang gilas na ito si Isaac Go dahil siya hindi na rookie. Pero ganun pa man, binibigyan pa rin daw ng tsansa ng Hinebra at sa ngayon ay under observation ang performance na ito. Sa tingin ko malabo naman na ito ititrade agad ng Hinebra. Hindi nila gagawin yun. Siyempre, titignan muna nila kung ano ang kaya nitong gawin. Pero sa ngayon, gusto rin daw ni Coach Tim ko na makita na si Isaac Go naman ay gumawa ng steps sa sarili din niyang panig para ma-improve yung kanyang laro. Dahil napansin din natin dito sa game kontra NLEX, 9 minutes lang binigyan ng playing time itong si Isaac Go. At hindi maganda yan syempre dahil kapag ang player nababawasan ng playing time, mababawasan din yan ng kumpiyansa at hindi yan kinakailangan ni Isaac. Itong Converge Fiber Xers ngayon ay medyo may malaking problema. Si Justin Arana ay nagkaroon ng isang ankle injury at hindi pa tiyak kung kailan ito makababalik. Yung kanyang backup big man na si Patrick Vandenberg nagkaroon din naman ng knee contusion. Wala ring timetable sa pagbalik nito. At isa pa, yung mga kinuhang big man na Converge, kahit isa hindi pa naglalaro para sa kanila. 5 ang kinuha na Converge nitong nakaraang draft. Si Justin Baltasar, si Pau Havillonar, itong si Joseph Credo, tsaka itong si Ronan Santos at si Ben Phillips. Kahit isa dyan, hindi pa naglalaro dito sa Converge dahil may either katulad nito si Baltasar na nag-commit dito sa MPBL hanggang Disyembre o kaya yung iba naman players ay nag-commit either sa eskwela nila o doon sa kanilang mga provincial teams. Ang sabi nga nung iba, alam kaya na Converge na ganito ang magiging sitwasyon dahil ang dami nga nilang mga big men ngayon pero kung mawawala nga naman yung katulad dito si Arana na wala at ito si Vandenberg, wala silang pampalit dahil yung mga dinraft nila lahat hindi naglalaro. Dapat oras na dinraft ka na sa PBA ay maglaro ka na doon at iwanan mo na yung team na pinaglalaroan mo. Paano kung ma-injured ka pa ron? Anyway, yan ang risk na tinitake ng Converge ngayon. So tignan natin kung tama itong naging desisyon ng management na hayaan yung mga player na kinuha nila na hindi muna maglaro doon sa team. Ang worst case scenario, baka ma-injure ang mga nasabing players habang naglalaro sa ibang liga at disgrasya yan sa plano ng Converge. Kaya sa ngayon, ang magagawa pa lamang ng Converge ay intayin na makarecover ito si Justin Arana para masiguro na sila ay makarecover din. Shout out kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family. Binabati din natin si Michael D, si Romeo Conchada, si Renzo Martinez, si Junjun Angie, Patpat at P-Boy Matas, si Andrea Alexis at Mitch Bagares, Terdi Adin Junjun, Alfonso, Terdi Balaba, Lolito Kakayon, Jervin Chris, pati na rin si Juan Solege, Ireneo Salangsang, Alicia Garcia, Edwin Carmona Jr., Anthony Alon family, Joshua Giray Espejo at Rosales family, Dexter Domer, Malyari Mascareñas at ang iba pa nating taga-subaybay.